Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito sa nagtitrending ngayon na ito na. Sa West Philippine Sea, China, kinakabahan na. China, natatakot na sa bagong plano ng US at Japan. Okay, ito na mga kaibigan ang nagtitrending ngayon. China, takot na takot na sa Pilipinas. Naghahanda na ang United States at Japan para i-reveal ang mga bagong plano nila sa kung paano i-restructure ang US Military Command sa Japan. Ang bagong plano ay pinaniniwala ang pinakamalaking upgrade na gagawin ng dalawang bansa sa kanilang alyansa sa loob ng maraming dekada. Tumutol ang China sa bagong plano ng United States at Japan dahil ayaw daw nilang maging target nito. Hindi pa inaanunsyo ng Japan at Amerika kung ano nga ba ang mga defense plans nila pero parang natatakot na kaagad ang China dito. Ayun mga kaibigan, maliwanag dito na natatakot na ang China. Alam na, continue lang. Inaasahan na sa summit ng dalawang bansa sa April ay ipapahayag na ng United States at Japan kung ano ba ang gagawin nila. Ayon sa China, naniniwala daw sila na ang military cooperation sa pagitan ng mga bansa ay conducive dapat sa regional peace at stability. Pinapahiwatig ng Chinese government na hindi dapat pinagpaplanuhan ng Japan at US ang gagawin nila para kontrahin ang China. Nako, talaga naman. Sobra na itong nangyayari mga kaibigan sa social media ha. China, natatakot na. Napipiko ng China dahil ang dalawang bansa ay gumagawa ng mga plano sa kung anong mga depensa ang gagawin kung sakaling lumusob ang People's Liberation Army. Nako, goodbye China. Takot na yan, sigurado. Sinagot naman ng Amerika ang pahayag ng China. Ayon sa spokesperson ng US State Department, ang alyansa daw ng US at Japan ay nagsilbing cornerstone ng peace, security at prosperity sa Indo-Pacific at sa buong mundo ng mahigit 7 dekada. Sinabi rin ng spokesperson na never been stronger daw ang alliance ng dalawang bansa. Ang White House National Security Advisor na si Jake Sullivan ay nakipagkita sa kanyang Japanese counterpart na si Akiba Takeo sa White House noong Tuesday para pagdiskusyonan ang mga susunod na hakbang para ma-finalize na ang key deliverables na ia-announce sa April 10. Sa araw na yon ay magkikita ang presidente ng US na si Joe Biden at ang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida sa Washington. Doon nila ipapahayag kung ano ba ang mga bagong defense plans ng dalawang bansa. Tingnan niyo mga kaibigan, plano pa lang ito. Plano pa lang ng Japan at Amerika ay natatakot na ang China. Okay? Ganyan talaga mga vlogger mga kaibigan. Okay? Dapat, pag vlogger ka kasi, dapat laging lamang ang Pilipinas. Okay? Halimbawa sa mga balita, pag binubumba ng tubig yung ng China yung Pilipinas, huwag mo sasabihin yun, okay? Baka ikaw ay mano ka. Bawal yan. Dapat Pilipinas nilampasan, okay? Nilampasan ang China. Walang nagawa ang China, okay? Alam na. Okay, continue lang. China, kinakabahan na sa bagong plano ng US at Japan. Continue lang. Sa isang news briefing sa Tokyo, sinabi ng Japanese Chief Cabinet Secretary na si Yoshimasa Hayashi na ang bansa niya daw ay nakikipag-usap sa Washington tungkol sa pagpapalakas ng command and control ng mga militar nila para ma-enhance ang readiness ng mga ito. Pero sa totoo lang mga kaibigan, itong China talaga, talagang possible nga na kinakabahan na ito. O kasi nga, pagtutulong-tulungan siya ng mga bansa na Amerika, Japan, Pilipinas, Australia, Canada, at iba-iba pang bansa. Kaya itong China talagang possible nga na kinakabahan nga ito. Continue lang. Continue lang. Ayon sa maraming eksperto, matagal na daw talaga dapat in-upgrade ang command structure sa Japan para ang US military at Japanese military ay seamlessly na makapag-operate together sa rehiyon. Nagagalit ang China sa US at Japan dahil halata na ang bagong plano nila para palakasin ang kanilang operational planning at exercises ay isang aksyon para kontrahin ang China. Sa totoo lang, ang China talaga, mahina ang military niyan. Okay? Kahit yung mga gamit ng China, made in China eh. Pag sinabi mong made in China, bulok yan. Walang sinabi yan. Okay? Kaya possible na talagang kung sakaling magkagera, ay durog. Durog na durog ang China. Alam na. Okay? Continue lang.
Continue lang. Pinagpaplanuhan talaga ng dalawang bansa kung paano nila lalabanan ng China kung sakaling bigla itong umatake. Kaya naman natatakot din ang China dahil baka mabigo ang plano nila na muling sakupin ang Taiwan. Bukod kasi sa United States at Japan, mayroon ding iba pang mga bansa sa rehiyon tulad ng India na posibleng tumulong sa Taiwan kung sakaling lumusob ang China sa isla. Yun nga naman, okay. Ang India, ready lang yan. Naka-standby lang yan, okay? Nung hinaras nga nung mga Chinese yung barko ng Pilipinas, yung India, agad nagpadala ng Coast Guard sa Pilipinas at warship. Naka-standby lang. Sinabi lang, ganun lang ang India eh. Pero handa silang tumulong kung sakaling magkagera nga ang India. Yun ang balita. Okay, continue lang. Pag pumalpak ang China sa pagsakop sa Taiwan, paniguradong babagsak ang ekonomiya nila. Sigurado pag pumalpak. Kaya lang itong tao na ito, nag-isip-isip ito. Siyempre, aatakehin niya talaga ang ang una, Taiwan muna para ipakita yung kanilang power na malakas. Ngayon, pag hindi sila nagtagumpay na sakupin ng Taiwan, ay talagang mahina sila. Grabe, China, kinakabahan na. Okay, continue lang. Hindi na sila makakabawi. Mapapahiya din sila sa buong mundo at mawawala ng kredibilidad ang gobyerno nila. Tama. Pag nangyari yon, pwedeng magkaroon ng revolusyon sa China na maaaring humantong sa pagbagsak ng rehimen ni Xi Jinping. Kaya naman, napaka-importante para sa China na masakop ang Taiwan. Maraming indikasyon na minamadali na ng China ang paghahanda para sa paglusob sa isla dahil bumabagsak na din ang ekonomiya nila. Posibleng tulungan ng North Korea, Russia at Iran ang China kung sakaling magkaroon nga ng digmaan, kaya napakadelikado pa rin ang posibleng paglusob ng China sa Taiwan. Ayon sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin, ay pumalpak na ito mga kaibigan. Si Russia, pumalpak na yung paglusob nila sa Ukraine. Ubos ang sundalo nila, tinalo ng drone. Drone lang katapat mga kaibigan ng mga tangke ni Putin at mga military warship. Yung helicopter. Ang helicopter pala sa gira, walang nagawa. Sinauna nung araw, ang helicopter, okay, nagagamit. Ngayon, ang helicopter, madali na tamaan. Kasi nga, isang helicopter rin Putin, hindi na nagpapalipad dito ng helicopter eh. Kasi nga, ubos. Gumagano ng ang daming tumitira ng anti-missile sa helicopter. Kahit yung fighter jet nito walang nagawa eh. Tapos yung barkong yung warship nila, malayo pa lang, ang daling matamaan. Kaya ubos na rin ang nito. Kaya si Putin ay talagang talo ito, mga kaibigan. Hindi niya successful na nasakop ang Ukraine. Palpak. Akala niya malakas siyang bansa na kaya nilang sakupin ang Ukraine. Kaya lang, kaya possible nga yung China, kung halimbawa sa lakayin ang Taiwan, feeling lang nila yon na malakas sila. Okay? Pero pagdating ng gera, baka drone lang ang katapat ng mga tangke nito. Okay? Ang pantakot lang talaga nila ay mga nuklear. Kaya lang, yung nuklear ng China, palpak din, mga kaibigan, na tubig ang laman. Continue lang tayo. Putin, ang dahilan daw kung bakit nilusob nila ang Ukraine ay dahil gusto niyang mapigilan ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Pero imbis na mapahina ang NATO, mas lalo pa itong lumakas dahil sa pagsali ng Finland at Sweden. Naisip kasi ng dalawang bansa na pwede rin silang biglang lusubin ng Russia, kaya napagtanto nila na mas magiging ligtas sila kung sasali sila sa alyansa. Tama. Hindi pa kasali dyan Pilipinas. Pag kasali dyan, ay naku, lalo na durog yung mga yan. Dahil sa pagsali ng Sweden at Finland sa NATO, nadagdag sa NATO ang mga militar ng dalawang bansa. Kilala ang Sweden para sa mga fighter jets nito na sobrang high-tech. Kaya mas lalo... Diyan galing ang ng Pilipinas sa Sweden, binili. Kas ang bili. Hindi mo talagang lumakas ang NATO sa pagsali ng bansa. Ang Finland din ay mayroon ding powerful na military, kaya mas lalo ding lumakas ang NATO sa pagsali nila. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, ang relasyon ng NATO at Russia ay nasa level na daw ng direct confrontation. Involved na daw ang NATO sa giyera sa Ukraine at patuloy daw na nagmo-move towards sa borders nila at pinapalawak daw ng alyansa
ang infrastructure nila malapit sa border ng Russia. Kaya nga Russia, wala nagawa na eh. Okay? Lupagi na. Pero itong balik tayo dito sa kasi napunta na sa Ukraine eh. Pero itong China, mga kaibigan, China kinakabahan sa bagong plano ng US at Japan. Masasabi ko lang talaga dito ay possible. Okay? Possible mga kaibigan na itong China, makakita ka nga ng Chinese, gaganunin mo lang. Takot ay takbo na yan eh. Okay? Kaya na bahala mga kaibigan. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget ang masasabi nyo. Bye bye. Thank you. Okay, bye bye.